Okay guys, welcome back to the channel. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Bali dumating na kasi yung license plate natin. So itong temporary na license plate na to, papalitan natin siya ngayon. Actually ito parang plastic na o paper siya na may plastic sa likod. Ito yung temporary na license plate natin. Dumating na yung license plate mismo na galing sa DMV o yung LTO namin dito. So nakakatuwa lang kasi nakuha natin itong motor na to noong October 3. So naiuwi natin siya ng October 3. Bali ngayon October 31. So wala pang isang buwan na process yung papel. By the way, pagka bumili ka dito ng motor, itong susi bibigay sa'yo dalawa plus itong license plate. So hindi ka makakita dito ng motor pag nilabas sa ASA na ang nakalagay for registration o kaya registered. Automatic meron na silang ipiprint na license plate number mo, temporary. Ito gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kalaki yung license plate number dito. Kasi dyan sa atin, bukod sa doble plaka na lalagay mo dito sa likod, tapos meron pa ditong isang license plate sa harap na sinasuggest nila dun sa mga ibang Asian countries, especially sa India. Ayan, alam ko kasi nakapunta na ako sa India. Ang license plate nila doon, likod at saka harap. Pero ito yung isa na pwede nilang gawin. Pagka nag-release ng motor sa ASA, katulad dito, automatic merong temporary na plate, license plate number na ibibigay sila. So yung motor na yan naka-register dun mismo sa kumuha ng motor. So dito, ayun nakalagay guys. Yung VIN number, yung maker, yung year, model, tsaka ROS number, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan, tsaka expiration. Expiration nitong temporary license plate is January 1, 2004. So nakuha ko October, so nasa natin 3 months yung expiration nya. Itong temporary license number plate pa lang. So within 1 month dumating itong license plate natin. Okay guys, so dumating itong license plate natin siguro kahapon. Pero ngayon October 31. So papalitan natin yung temporary license plate natin. So ito siya. Ganito yung itsura ng license plate dito guys. So 7 characters siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos andito yung state. Tapos dito yung year ilalagay at saka month. Okay, so kitang kita siya. So subukan natin yung size, kung ano yung size ng natin license plate. Kasi dyan sa Pilipinas, para at least malaman lang natin ano yung difference. So meron tayong 7 inches yung lapad nya, tsaka yung kapal nya is 4 inches. So 7 inches by 4 inches. Yung sa atin yata dyan sa Pilipinas mas malaki pa dito hindi ako nagkakamali dito sa white na envelope na to. Ito is 9 inches by 6 inches. So yun, 7 by 4 inches lang siya guys. Okay, so dito sa envelope nakalagay na din yung stickers nya. So takpan lang natin yung details. So yung month na sticker tsaka yung year nakalagay na rin siya. Ikakabit natin dito sa year tsaka dito sa month. Okay, kabit ko lang. Okay, so ayan na guys, naikabit ko na. So katulad dito yung nakalagay, may sinample na siya, month, year, tapos your license plate. Ayan. Okay, so ikabit na natin to. Okay guys, so kung makikita nyo, nakakabit pa rin itong tail light assembly ko. Bali papalitan ko din yan ng tidy tail light pagka mag-off-road na tayo. Pero for now, hindi ko muna siya pinapalitan. So itong binigay nila na temporary bolt, ito, bali lang siya, plastic. Papalitan natin siya ng metal bolts na.
Kung makikita nyo yung temporary na license plate na binigay sa akin, ito siya. Hindi siya katulad ng license number na nandito mismo sa ibibigay na sa'yo. So, merong temporary license plate na valid hanggang January 1, 2024. So, ibig sabihin, 3 months na valid pa to while processing itong license plate mismo na original. So, yan siya guys. Lagyan pa natin ng isang tornilyo dito. Palagay ko na lang itong plastic na kasama. Alam, hindi mo malagay. Yun o. May license plate na. Okay guys, so yan na, nakakabit na natin yung license plate. At least kompleto na yung motor ko. Ano? Okay na siya. Hindi na siya, kung masita man ako sa daan, proper documents na siya, proper license plate, hindi na temporary. Sana maging ganun din sa atin, na merong temporary license plate na ibibigay para at least yung mga motor na unregistered talagang hindi madadala sa daan. May iwasan natin yung mga riding in tandem, madali natin sila matukoy. Hindi na kailangang bigyan natin ng napakalaking license plate sa likod tapos maglalagay pa ng license number dyan sa harap, para maiwasan natin yung mga ganun. Anyway guys, yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Nakuha ko si Kawasaki KLX 230 October 3. So dumating itong license plate October 30, I think, kahapon, October 31 ngayon. So, wala pang 1 month, or sabihin na natin 1 month na process siya. So, napakabilis ng proseso dito. So, kung siguro sa palagay ko, kung i-adapt natin ito, yung merong temporary license plate na ibibigay yung LTO natin dyan sa Pilipinas, I think mababawasan yung mga motor natin na nandyan sa kalye, sa mga syudad o sa mga probinsya man, especially dyan sa Metro Manila, na ang nakalagay is registered. Kung registered siya, dapat may ganito, at least temporary registration plate habang hinihintay itong original na license plate. Sa palagay ko yan, mababawasan yung krimen. At least walang motor na mapupunta sa kalye na ang nakasulat ay registered. Meron mismo nakalagay na temporary registration, at least documented. So yun yung maganda, na pwede nating i-adapt from here sa US dyan sa Pilipinas. Okay guys, so hanggang dito na lang tong video natin. Salamat sa panonood. Sana mapansin ng LTO natin dyan sa Pilipinas itong video natin, para at least magkaroon sila ng idea kung pwede nilang i-implement itong temporary license plate para maiwasan natin yung paggamit ng registered na plate sa mga motor. At the same time, mabawasan yung mga motor na nasa kalye na hindi naman talaga registered, maski merong naalagay na registered na plate. Okay, so hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Again, this is Joel saying ride hard, ride safe. Peace out.